ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Senator Amy po, nagsalita na po tungkol po dito sa ICC. Yung pong inihain sa House of Representatives na ICC resolution, no, pagpapapasok sa ICC. Yung tatlo pong pinaka mainit na balita po ay may kinalaman sa mga Duterte. Kaya talagang masasabi po natin, sa ayaw nila at sa gusto, yung mga Duterte po mukhang hindi po nila maipagpag, no? Real talk po tayo. Marami po nagsasabi sa mga na yung Duterte raw po ay irrelevant na. Wala na po silang relevance ngayon. At sa darating pong mga eleksyon dahil naglipatan na, etc. Pero iba po yung laman ng balita. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito pong sa isang banda, laman po ng balita ang lahat ng ikilos ni Sara Duterte, ni Tatay Digong, at ng mga Duterte, no? Maaring sabihin nyo, bakit ganun? Lahat ng gawin na may mga tumitingin. Napakaganda po nito sa politika, no? Real talk po. Sa totoo, ito po yung pangarap, no? Lahat po ng mga nag-aambisyon na tumakbo, lahat po na nag-aambisyon, lalo na po sa national office, ganito po ang gusto nila. Wala kang effort, hindi ka nagbabayad ng press. Visibly, hindi po nagbabayad ng press. Ito po mga Duterte, no? Hindi nila kinakailangan magbayad ng mga press release. Wala po silang PR na halata. Wala eh, di ba? Talagang lumalabas lang yung balita tungkol sa kaya Sara Duterte, Tatay Digong sa SMNI lang, sa FB page lang, o talagang hindi po mapigilan yung mga reporter na subaybayan. Kasi sa maniwala kahit sa hindi, ang benta po talaga ng mga Duterte. Sabihin ng iba, Boss Badong, di ba ganyan din yung kay Lenny? Lahat ng ikilos ni Lenny. Iba po yung kay Lenny. Yung kay Lenny po, pilit na pilit eh. Di po ba? Mamamalansya. Sino po ba may interest na namamalansya ka ng isusuot mo para sa graduation ng anak? Pumunta sa ganung lugar, meron. Yun po yung mga tinatawag nating press release. Yun po yung talagang pinipick up po ng media, hindi out of kumbaga kinakailangan nilang i-promote. Pwedeng bayaran sila o hindi sila bayaran, ano man ang kinakailangan nilang i-promote si Lenny. Kaya po laging laman ng balita. Pero ito po hindi po nila pinapromote eh. Nakukuha niyo po in a negative way lagi ang pagpe-present nila sa mga Duterte. Pero ganun pa man, sabi nga sa showbiz, publicity is still publicity, negative or positive. Pero at the end of the day, no, makikita naman po natin na napupunta kahit po negative ang paraan nila ng pagpe-present sa mga Duterte, napupunta po sa positive eh. Di po ba? Kasi ganun talaga eh. Pagtapat ka, katulad po niyan, ang tagal-tagal na nila. Ito, real talk napakatagal na po nila. No? Napakatagal na po nila na hinahanapan ng butas si VP Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon ang atake nila kay Sara Duterte 125 million pa rin? At hindi po natuklasan namin na dito ginastos, bumili ng mansyon, bumili ng mamahaling kotse. Wala pong ganun eh. Hanggang ngayon, ilang buwan na, saan ginastos? Real talk po. Kaya nagiging positive eh. Di po ba? Kahit po negative yung pagsisimula ng atake, nagiging positive kalaunan kasi nare-realize ng mga tao, oo nga naman. Kung maganda pa pinuntahan ng 125 million, bakit kayo nagagalit? Sandamakmak na nga yung sinampan yung kaso. Gusto nyo magpaliwanag pa rin. Okay. Ano po itong mga pinag-uusapan na Duterte? Ayan po, yung pagtakbo ni Tatay Digong. Akalain ninyo, sa SMNI niya lang sinabi, hindi po siya nagpatawag ng press conference. Walang ganun. Hindi po siya umalis dun sa lugar niya. Sa SMNI lang, kumalat, pinag-uusapan, nagchochorya mga tao, bakit tatakbo? Ano ang nagpuwersa sa Duterte? Samantalang yung iba, pilit na pilit. Pilit na magkwento. Pilit na pilit nilang gumawa ng kwento. Makikita nyo po ngayon sa Twitter, ang dami pong mga nagkalat na kwento, pati yung war on drugs, nilalagyan po nila. Alam niyo war on drugs? Nasaksihan po natin yan eh. Marami po ang nakasaksi na tumahimik sa kanilang lugar. Okay, punta na po tayo ngayon sa ating, wag po kayo magbubura. Punta na po tayo dito sa ating sinabi po ni Senator Amy. Kita nyo, pati si Senator Amy, nagsalita na po.
Ang sabi ni Senator Amy, maawa naman kayo. Uunahin nyo pa ba yung pag-iimbita natin sa ICC? No? Taghirap ang bayan, magpapasko. Uunahin nyo pa. Yang pag-iimbita sa ICC, samantalang nakikita naman natin na may independent tayo, gumaganang court system. Ang linaw po. Yang pagpapalaya kay De Lima, yan po ang pinakamagandang argumento against sa pagpapapasok sa ICC. Kasi si De Lima nga napalaya. Pero ito po ang sinabi ni Senator Amy na malupit. Siyempre, tatanungin siya. Sira na po ba ang unit team? Yun ang tanong. Hindi naman ganun na ganun ang tanong. O ano sabi ni Senator Amy? Alam niyo, yung principal daw ng unit team, masasaktan yung mga Tambi vloggers nito. Kumapit muna kayo mga Tambi vloggers. Hindi si Bdo nga nagsasalita nito. Si Senator Amy to na Marcos ang apelyido. Marcos, alam niyo ba yung Marcos? Tatay niya si Ferdinand Sr. Okay, ano po ang sabi ni Senator Amy? Kaming mga principal. Ako, ang kapatid ko, may president. O kapatid niya, may president si Bongbong Marcos. Si President Duterte, si Vice President Sara Duterte. Wala po kaming problema. Okay, ano sabi ni Senator Amy? Kaming mga principal sa unit team. Principal sa unit team. Binanggit niya 4. Sila po ang unit team, yung 4 na yun. Duterte Sr. Duterte Digong, Vice President Duterte, si President Bongbong Marcos, si Senator Amy. Wala kaming problema. Ang problema, ito hindi naman gantong-gantong pagkakasabi, alam ka naman matandaan ko. Ang problema, yung mga nanggugulo sa unit team. Yan, sila yung may pakana nitong paghahain ng resolusyon na imbitahan yung ICC. Ibig sabihin, hindi po nila kinukonsider si Tambi na kasama doon sa principal ng unit team. Sila yung nanggugulo. Alam niyo yung ibig sabihin? Nanggugulo. Sila yung naghain. Tinanong siyempre, mga reporter, naroon na rin lang. Sino po butang mga nanggugulo sa unit team? Aba, ewan ko sa inyo, di ba kayo ang taga-Congress? Ayan po ang mahiwagang sagot ni Senator Amy. No? Di ba kayo, ewan ko sa inyo, di ba kayo yung mga taga-Congress? Deny niyo yan, mga Tambi vloggers. Alam nyo, ako naawa kay Pangulong Marcos. Pero minsan, alam mo, mahal na Pangulong Marcos, no? Minsan, naawa ko sa iyo kasi alam ko naman na gusto mo maglingkod ng maayos. Alam ko naman na marunong kayo sa politika ni Senator Amy. Matagal na kayo sa politika eh. Ibig sabihin, alam ko na alam ninyo na sa politika ay addition. Ibig sabihin, yung pinakamalakas ninyong kaalyado, never nyong tatablahin. Pero at the same time, naaawa ko sa iyo, Pangulong Marcos, no? Dahil nararamdaman ko naman na tapat kang naglilingkod. Naawa ko sa iyo kasi ang isa sa mga inaasahan mo dapat, karamihan po na naging presidente, inaasahan nila yung House Speaker. Real talk po yan. Kasi ang House Speaker, ang lahat ng batas na gusto ng Pangulo, ipapasa nila yan eh. Na nagkataon pa na Kamag-anak Incorporated, yun pa ang sinasabi na nakakagulo. Sabihin nyo, hindi naman si Martin Maraming fans ni Martin dito. Hindi naman si Martin Huwag na tayo magbulahan, mga brad, mga iha, mga cutie pie, no? Real talk po. Ano sabi ni ni batang-batang Edsel Lagman? Ano sinabi? Lahat ng nangyayari sa House of Representatives, may basbas yan ng speaker. Naawa ko kasi yung pinakadapat mong asahan, siya pa yung nakikita na, siya pa talaga yung maaring masabi na nakagugulo. Real talk. Huwag na tayo yan po ang katotohanan. Mula po na nagsimula itong gulo na to, galing po to lahat sa House of Representatives. Nakisawsaw lang naman yung mga senador eh. Nakisawsaw lang naman si Risa eh. Ito yung ikinapagtataka ko mga lods eh. Kasi sobrang andaming kadramahan, 'di ba, sa Kamara.
Simula nung hiniling lang ni former President Duterte na i-open book at sa publiko, no, ang pondo nila kung saan pupunta. Ang dami na nilang pinaggagawa, ang dami na nilang kadramahan. Unang kadramahan nila, yung pagiging defensive nila, 'di ba? Meron pa silang suporta-suporta, no, kay House Speaker. Pangalawa, yung paglipat ng halos lahat ng kongresista, no, from PDP to, 'di ba, Lakas, yung partido ni Romualdez. Tapos ngayon, ito na naman, makikipagtulungan sila sa ICC. Grabe. So never nilang sinagot yung batikos ni former President Duterte na sila ang pinakakurakot na institusyon. Never nila yun sinagot. Di ba? Madali lang naman yes or no. Pero hindi nila yun sinagot. Ang dami nilang mga cheche-burecheng pinaggagawa. Instead na ipakita nyo sa tao gaano kayo ka-transparent. Di ba? Gaano nyo or papaano nyo ginagamit yung pondo ng tao, iniiba nyo ang usapan. Papunta na kayo doon sa ICC. Ay grabe talaga Pilipinas, di ba? Kung sino pa yung maraming nagawa sa bansa, kung sino pa ang totoong may malasakit sa bansa, kung sino pa ang nakatulong para sugpuin ang droga sa bansa, siya pa ang dinidiin ngayon. Alam niyo mga lords, ang problema kasi sa mga kongresista, hindi nila pinapakiramdaman ang taong bayan. Na sa totoo lang, marami tayong, di ba, marami sa mga kababayan natin ang mas nagustuhan pa at mas pipiliin yung diskarte ni former President Duterte pagdating sa war on drugs. Kasi sa totoo lang mga lords, nasa ilalim yan nasa mamamayang Pilipino yan Di ba tayo yung nakakaramdam kung epektibo or kung may nagawa talaga, no, ang namumuno. So yung former president natin na si President Duterte, naramdaman yun ng tao. Kaya nga, ang dami pa rin sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Kasi naramdaman ng pinakailalim ang pagbabago. Mga lords, basahin natin. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. House Speaker Martin Romualdez. Hinggil sa patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may plano siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Grabe, no? Yung mga word na yun, sikmurang gutom, maraming Pilipinong nagugutom, laylayan, di ba? Sounds familiar. And sa totoo lang yung mga ganyang statement, yung mga ganyang pabida-bida at saka kadramahan, lumang tugtugin na yan no? Lumang tugtugin na yan, di ba, ng mga politiko. Kunwari, concern sa mga nagugutom, kunwari, concern sa mga nasa laylayan, kunwari, concern sa mga mahihirap. Yun pala, ginagamit na naman nila ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan, ang mga sikmurang gutom kuno, ginagamit na naman nila, no, para makuha ang atensyon. Pero sa totoo lang mga lords, never ito nanalo sila VP Inday Sara, si former President Duterte, and even Marcos, even President BBM, nanalo sila, di ba, by not using that word, no? Nanalo sila na hindi nila ginagamit, di ba, ang word na gutom, nasa laylayan, di ba? Nananalo sila sa eleksyon na hindi nila ginagamit ang mga mahihirap. Hindi nila ginagamit, di ba, ang mga nasa laylayan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman